Simula na ang campaign period para sa midterm election, kaya't inarangkada na rin ng COMELEC ang kanilang Oplan Baklas kung saan kaliwat kanang mga poster na ang binaklas ng pinagsama-samang puwersa ng government agencies. Si Denise Osorio ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa Live. Naomi, pinagbabaklas ng Commission on Elections o COMELEC ang mga ipinagbabawal na campaign materials dito sa Maynila simula kanina pang alas 5 ng umaga. Naomi, dahil nationwide ang kampanya sa pagbabaklas, nagsanib puwersa ang COMELEC, mga kinatawan ng Philippine National Police, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Metropolitan Manila Development Authority, kasama pati ang PPCRV, NAMFREL at LENTE. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi rin nila tatantanan maski ang mga simpleng poster na pakalat-kalat na hindi environmentally friendly o hindi sumusunod sa COMELEC Resolution number 1111 dahil nakakasama ito sa ating kapaligiran. At kahit tama ang sukat ng mga poster ng mga nangangampanya, tanggal pa rin dahil sa delikado ang materyales o hindi ito nakapaskil sa tamang mga lugar. Tonelada, halos 20 tonelada kada araw ang nakakolekta ng mga basura, lalo na po yung mga illegally posted materials. Yung mga private properties po, iiwasan din ng COMELEC. Hindi po namin pwedeng tanggalin yung nasa private properties sapagkat yan po ay protektado ng karapatan ng mismong may-ari ng property na yan. Git ni Garcia, sadyang isinabay sa unang araw ng campaign period ang paglulunsad ng Operation Baklas upang maipakita ng ating mga otoridad sa mga kandidato na wala silang kinukonsente. Sa simple pong posters, hindi sumusunod ang mga kandidato. How much more yung mga malalaking mga requirements ng komisyon pag ganito tayong maghahalalan? Ang mga kumpiskadong campaign paraphernalia, hindi susunugin, itatapon o basta-bastang i-dispose dahil kailangan itong bilangin. Sa May 11 pa nila sisimulan ang pagtutunaw o pagre-recycle ng mga ito. Dagdag pa ng COMELEC, walang multang ipapataw sa mga regulation offenders pero pwedeng makasuhan ng election offense. At kung makulit pa rin sa hindi pagsunod matapos mabigyan ng official notice o warning, maaari nang ma-disqualify ang naturang kandidato o makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Naomi, hindi pa sinisimulan ang pagtatanggal o pagbabaklas ng mga campaign materials na pinagbabawal para sa mga local electoral candidates at isasabay naman nila ito sa pagsimula ng pagkampanya nila sa March 28. Ginit rin ni COMELEC Chair na hindi naman raw aaraw-arawin ang pagbabaklas pero tuloy-tuloy ang kanilang pagmo-monitor at tuloy-tuloy rin ang kanilang unti-unting pagtatanggal ng mga ito hanggang sa May 10. Yan yung kanilang last day of campaign period, May 10. So dapat daw May 11, wala na yung mga yan. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Maynila. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Denise Osorio ng PTV.